Matapos na maihatid si Doña Rosita sa kanyang huling hantungan, unti-unting nagsipag-alisan ang mga taong nakikipaglibing. Nauna na rin sa Central House ang mga kamag-anak ni Hendrix, ngunit ang binata ay nanatili pa rin sa puntod ng kanyang lola. Naiwan din sina Zaza, Leandro, Kay at Fatima. Bro, tama na yan. Isang mahinang tapik sa balikat mula kay Leandro. Uuwi na tayo sa bahay niyo, Hendrix. Wika ni Zaza. Hendrix, iho, that's enough. Hindi magiging masaya ang lola mo pag nakikita ka malungkot. Sabi naman ni Madam Normina na nooy lumapit din sa puntod ng kanyang biyanan. Tayo na sa bahay at doon na lang tayo mag-usap. Dagdag na wika ng ina ng lalaki. Ngunit nagsawalang kibulang ito ni hindi malang to tumingin sa mami niya. Kaya tumalikod na lang si Madam Romina at nagpaalam na mauuna na to. Alam naman ni Fatima na iniiwasan siya ng ina ni Hendrix. Palagi nga lang tong nakasimangot kapag nakatingin siya rito. Ngunit hindi na lang niya pinansin kasi hindi rin naman big deal sa kanya yon. At kahit hindi pa siya papansinin nito, wala naman siyang pakaalam dahil ang mas inaalala niya ay ang anak nito. Tumingin siya sa kanyang relo at pasado 5:00 na ng hapon. Pero sa tingin niya, ayaw pa rin umuwi ni Hendrix. Kaya tahimik lang din siyang nakaupo sa tabi nito, ngunit hindi niya mapigilan ng hindi mag-alala dahil hindi pa rin to kumikibo. At nang biglang kumulog at kumidlat, ang dating maaliwalas sa kalangitan ay biglang kumulimlim, kaya kailangan na kaagad nilang makaalis at makauwi ng Central House. Hendrix, umuwi na tayo? Baka maabutan tayo ng ulan. Nangyari to. Ngunit tahimik pa rin to at ang mga matay nakatuon lang sa kawalan. Hanggang sa unti-unti nang nararamdaman ni Fatima ang munting patak ng ulan sa kanyang balat. Dali-dali namang pumasok sina Leandro, Zaza at Kay sa loob ng sasakyan. Mars, halina kayo! Tawag ni Kay, ngunit nanatili lang si Fatima sa tabi ng lalaki. Hindi naman niya pwedeng iwanan to sa ganong kalagayan. Hinawakan niya ang kamay nito at sinubukang hilahin, ngunit hindi pa rin to kumilos. Hendrix, mababasa tayo. Palakas ng palakas ng ulan. Babe, please. Gumagaralgal na ang kanyang boses. Hindi rin niya alam kung bakit kusa na lang lumabas yung endearment sa bibig niya. Saglit na tumingin ang lalaki sa kanya at inabot ang kamay niya. Pagkatapos mabilis silang naglakad patungo sa kung saang nakapark ang sasakyan. Pagkapasok pa lang nila sa kotse, ay bumuhos na ang malakas na ulan. Buti na lang at hindi sila tuluyang nabasa. At kung nangyari yon, malamang magkakasakit sila lalo na sa Hendrix, ng ilang gabi na tong napupuyat. Mang Kanor, tayo na po. Pinaandar na ng driver ang sasakyan habang nakasundaman sa kanila ang kotse ni Leandro. Ngunit nanatili pa ring tahimik si Hendrix at parang may malalim tong iniisip. Hendrix, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Fatima. Bahagya lang tong tumango at marahang ipinikit ang mga mata nito habang hinihimas ang kanyang sentido. Nang makarating na sila sa compound ng Central House, ay agad naman silang sinalubong ni Aling Sepa para bigyan siya ng payong. Si Nena naman ay nagbigay ng payong kay Leandro, Zaza at Kay. Mabigat ang mga hakbang ni Hendrix papasok ng bahay. Laglag ang mga balikat nito at nakapantalay ang kilos. Naintindihan naman ni Fatima yon dahil normal lang sa isang namatayan ang makaramdam ng labis sa kalungkutan. Alam niya kung gaano kamahal ng lalaki si Doña Rosita. Parang higit pa yata sa pagmamahal nito sa kanyang ina. Kaya napakasakit talaga para rito ang pagkawala ng lola niya. And it takes time before he will be completely healed. Nauna silang dalawa ni Hendrix na umakyat sa ikalawang palapag at sumunod naman ang mga kaibigan nito. Dumiretso sila sa kanilang silid at na makapasok na sila sa loob ay agad na umupo ang lalaki sa kama habang nakayuko ang ulo nito. Muli na namang hinimas ni Hendrix ang kanyang sentido kaya nilipitan ni Fatima to at sinalat ang noo. Hendrix, mainit ka ah. Natatarantang sabi niya. Hindi tuloy niya alam kung anong uunahin niya. Kung kukuha ba siya ng pamalit na damit nito, kung kukuha ba ng gamot or papakainin muna niya to. Saglit lang ha, kailangan mo muna makapagpalit ng damit. Aniya, saka siya kumuha ng damit sa closet. Pagkatapos ay kumuha siya ng gamot at warm water sa dispenser
at agad niya tong pinainom kay Hendrix. Hendrix, kailangan mo munang kumain bago matulog para at least magalaman yung tiyan mo. Sabi niya at akmang tatayo na para lumabas ng kwarto. Ngunit pinigilan siya ng lalaki. Mamaya na lang ako kakain, Fatima. Magpapahinga muna ako. Mahina ni Hendrix na sabi. Hindi na lang ni Fatima to pinilit dahil alam naman niya na kulang talaga sa pahinga ang lalaki at sa sobrang fatigue at stress kaya to nilalagnat. She stared at him while he slowly closed his eyes. She threaded her hands through his hair and cupped his face. Ngunit na ma-realize niya kung anong pinagagagawa niya, ay agad siyang natigilan. Oh God, this is absolutely wrong. Hindi tama to. Hindi dapat. Sabi ni Fatima sa kanyang sarili. Muli niyang tiningnan ang napakagwapo mukha ng lalaki na ngayon mahimbing na natutulog. Buti na lang at nakatulog na rin to para naman makapagpahinga. Maya-maya'y nakarinig siya ng 3 mahihinang katok. Bukas yan. Ang katulong pala na si Nena ang pumasok para sabihin na nakahanda na ang mesa sa baba. Natutulog po si Sir Ma'am. Tanong nito. Oo Nena, ilalagnat siya. Pero tapos ko na siyang painumin ng gamot. Bahagya pang lumapit ang katulong at tiningnang mabuti ang kanyang amo kung mahimbing na batong natutulog. May sadya po ako sa inyo ma'am. Sabi ni Nena. Kumunot ang kanyang noo dahil wala naman siyang idea kung anong kailangan nito sa kanya. Maaari po ba ma'am sa labas po tayo? Ngumiti siya kay Nena at sumunod siya ritong lumabas ng kwarto. Akala niya sasabihin kaagad nito kung anong pakay niya. Ngunit nagtaka si Fatima dahil bumaba sila ng hagdan. At pagkatapos ipumasok sila doon sa kwarto ng namayapang lola ni Hendrix. Ba't tayo nandito Nena? Nagtatakang tanong niya. Saglit lang po ma'am ha, at may kukunin lang po ako. Tugon nito at pagkatapos lumapit na doon. Malapit sa may drawer at kinuha nito ang picture frame ng matanda. Binuksan niya to sa likod at parang may kinuhang isang bagay doon. Isang sulat. Ibinigay to sa kanya ng katulong. Ma'am, pinabibigay po to ni Doña Rosita sa inyo ma'am. Ibinilin kasi niya sa akin na saka ko lang daw ibigay sa inyo kapag may nangyaring masama sa kanya. Sabi nito, sige po ma'am, maiwan ko na po kayo. Na mapag-isa na si Fatima, ay agad na niyang binuksan ng sulat. Mahal kong Fatima, kapag nabasa mong sulat na to, ay ibig sabihin wala na ako. Unang-una nagpapasalamat ako at dumating ka sa buhay ng abo ko. Alam mo iha, kung gaano ko kamahal si Hendrix, kaya wala akong ibang hihilingin sa'yo, kundi ang mahalin at alagaan mo siya. Naiintindihan ko ang lahat kung anong napagkasunduan yung dalawa. Hindi ko lang alam ang buong detalye. Kilalang kilala ko si Hendrix. Kaya alam ko kung kailan siya nagsasabi at hindi nagsasabi ng totoo. Noong ipinakilala ka pa lang niya sa akin noong kaarawan ko, alam ko na nagpapanggap lang kayo. At naiintindihan ko kung bakit yung nagawa ng apo ko. Dahil ang tanging hangad lang niya ay mapasaya ako bago man lang ako pumanaw. Sa totoo lang, masaya ako iha. Lalo na noong mapansin ko na may pagtingin sa'yo si Hendrix. Gaya ng sinabi ko, kilalang kilala ko siya. At kung sakali mang ang pagtingin niyang to sa'yo ay mauuwi sa pagmamahal. Please, mahalin mo rin siya iha. My grandson deserves to be happy. Kaya please. Nangilid ang mga luha ni Fatima na matapos niyang basahin ang sulat. Maya-maya tuluyan na siyang naging emosyonal. Hindi niya alam kung para saan ang mga luha na yon. Kung yun ba'y dahil naawa siya kay Doña Rosita o sa katotohanang sinabi nito na may pagtingin si Hendrix sa kanya. At saka alam pala nito ang lihim nilang dalawa ng lalaki. Totoo ngang kilala nito ang kanyang apo dahil nalaman nitong nagpanggap lang silang dalawa niyang magkasintahan. Pero nanatili lamang tong tahimik at hindi malang nito kinumpronta si Hendrix. Napabuntong hininga si Fatima pagkatapos itinupi niya ang sulat at ininagay muli sa likod ng frame. Lola, ayoko pong mangako sa inyo dahil 2 buwan na lamang po at magtatapos ng kontrata namin ng apo niyo. At saka po kung totoo naman po may pagtingin si Hendrix sa akin, dapat sinabi na niya sa akin. Pero hindi po la,
hindi din po ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Kasi po hanggang ngayon, hindi ko pa rin po makalimutan ang dati kong boyfriend. Ayoko masaktan si Hendrix, kaya hindi ko po siya paaasahin sa mga bagay na hindi pa ako sigurado. Emosyonal na wika ni Fatima habang nakatingin sa picture na matanda. Pagkatapos ng ginawa niyang pakikipag-usap sa picture frame ng matanda, lumabas na siya ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina para tingnan kung anong pwede niyang lutuin para kay Hendrix. Naisipan naman niya magluto ng chicken soup dahil alam naman niyang paborito to ng lalaki. Ngunit habang nagluluto siya, ay muling bumabalik sa kanyang isipan ang sulat ni Doña Rosita. Tanong niya sa kanyang sarili, magagawa kaya niyang pakiusap nito sa kanya? Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi ni Fatima sa Central House sa Batangas, ay bumalik na rin sila ni Hendrix sa Maynila. Buti na lang at hindi naman grumabe ang lagnat nito at gumaling to kaagad. Nauna nang umuwi si Kay dahil 2 araw lang naman ang hiningi nitong leave of absence, kaya sumabay na lamang to kina Leandro at Zaza kahapon. Ang mga katulong naman nila sa malaking bahay sa Liloya ay umuwi na rin kahapon dahil hindi naman pwedeng walang tao sa mansyon. Si Madam Romina naman ay lumuwas na rin kahapon pagkatapos na makipaglibing dahil may aasikasuhin pa raw tong importante. Hindi tuloy maintindihan ni Fatima kung ba't mas pinili pa nitong iwan ng kanyang anak na nasa matinding kalungkutan para lamang sa kung anong mga bagay na pinagkakaabalahan niya. Kaya hindi rin ito masisisi si Hendrix kung malayo ang loob nito sa kanya dahil hindi naman to naging mabuting ina sa kanyang anak. Kulang to sa pagmamahal at pag-aaruga kay Hendrix. Kung kaya't mas malapit ang loob ng lalaki sa lola niya. Hendrix, are you sure kaya mo magmaneho? Pahatid na lang tayo kay Mang Kanor. Niya, it's okay Fatima, kaya ko na. Kahit nasa tingin ni Fatima, ay matamlay pa rin to. Ngunit hinayaan na lang niya na ito ang magmaneho ng kotse. Wala silang imikan sa loob ng sasakyan, ngunit iba ang katahimikang namagitan sa kanila kaysa noong nakaraan. Dahil ngayon, hindi naman sila nag-aaway. Malayo-layo pa naman ang biyahe at hindi rin naman siya makatulog kahit gustuhin man niyang ipikit ang kanyang mga mata. Palagi kasi niyang naiisip ang sulat ni Doña Rosita sa kanya. Hindi niya alam kung magagawa niyang huling pakiusap nito dahil 2 buwan na lang magtatapos ng kontrata niya kay Hendrix. Ayaw niyang sabihin sa lalaki ang tungkol sa sulat at gusto niyang sarilinin na lang yon. Tumingin siya saglit sa kanyang orasan at may 2 pang oras na titira bago sila makarating na Maynila. Kaya kinuha na lang muna niya ang kanyang cellphone at headset upang makinig ng music. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Hendrix. Ngunit seryoso lang talaga to sa pagmamaneho. Ngunit na mag-lowbat siya, tinigil muna niya ang pagpapamusic at inilagay niya ulit ang cellphone niya sa kanyang bag. Kailangan niyang reserve ang ilang % na natitira sa kanyang battery para sa mga importanteng tawag. Pagkalipas ng 2 oras, ay nakarating na rin sila ng Maynila at tumiretso kaagad sila sa mansyon. Agad naman silang sinalubong ni Aling Remy at pagkatapos pinaghanda sila ng pananghalian. Hanggang ngayon ay masakit pa rin para kay Hendrix ang pagkamatay ng kanyang lola. Naramdaman niya ang sobrang kahungkagan ng puso nito. Ngunit, kailangan na niyang tanggapin na wala na to at kailanman ay hindi na nito makakasama pa. Naalala pa niyang sinabi noon na kanyang lola na ayaw nito magiging malungkot siya kapag nawala na to dahil hindi rin to mapapanatag sa kabilang buhay. Subalit hindi talaga niya maiwasan ang labis na malungkot sa tanging taong nag-aruga sa kanya at nagmahal sa kanya. Minsan nga, naitanong niya sa kanyang sarili noon, bakit hindi ganitong pagmamahal na natikman niya sa kanyang sariling ina? Kaya tuloy na itanong niya sa kanyang sarili, kung tunay nga ba siyang anak ng kanyang mami? Tinanong din niya noon ng kanyang lola tungkol dito, ngunit wala rin tong maisagot. Hanggang sa nasanay na lang siya na ganoon ang trato ng kanyang ina sa kanya. Kaya hindi talaga siya masisisi nito kung malayo ang kanyang loob rito. At ngayong wala na ang lola niya, sino pa kaya ang magmamahal sa kanya ng totoo? Hendrix, kakain na raw tayo, sabi ni Manang Remy. Wika ni Fatima nang pumasok to sa kwarto. Nadatnan siya nitong nakahiga sa kama at may malalim na iniisip.
Mauna ka na, Fatima. Susunod ako. Hindi, sabay tayo. Giit ni Fatima. Napatitig si Hendrix kay Fatima. Kailanman ay hindi tagato umalis sa tabi niya. Simula noong nasa ospital pa lamang sila, naging sa unang lamay at hanggang sa nailibing na ang kanyang lola. Palagi ito nag-aalala sa kanya, ngunit ayaw naman niyang bigyan ng maling kahulugan ng mga kinikilos nito. Mas nangingibabaw kasi ang labis na kalungkutan niya sa pagkawala ng kanyang lola. Kaya ayaw niyang isipin na may iba pang kahulugan ng lahat ng pag-aalala ng babae sa kanya. Pero inaamin ni Hendrix na dahil dito, naibisan ng konti ang bigat ng kanyang kalooban. Hendrix, bigla siyang natigilan sa kanyang mga iniisip na muli niyang marinig ang boses nito. Tayo na at kakain na tayo. Kailangan mo magpalakas, sabi ni Fatima at saka lumapit to sa kanya. Ginagap nito ang kamay niya at masuyong nagwika. Hendrix, alam ko nararamdaman mo. Alam ko mahirap, pero kailangan mong kayanin. Lalo na ngayon na sa'yo pinagkatiwalang buong pamamahala ng pabrika. Kaya magpakatatag ka, dahil tuloy pa rin ang buhay, di ba? Tumango si Hendrix at bahagyang ngumiti. Tama naman si Fatima. Kailangan niya magpakatatag, alang-alang sa negosyong iniwan ng kanyang lola sa kanya. Itinaguyod to ng kanyang lolo noong kapanahunan nito, at itinaguyod din to ng kanyang yumaong ama, at ngayon na nasa ilalim na ito ng pamamahala niya. Dapat din niyang ibuhos ang buo niyang makakaya para rito. Salamat, Fatima. Hindi mo ako iniwan. Salamat sa malasakit mo sa akin. Aniya, saka siya tumayo at sabay silang lumabas ng silid na magkahawak pa rin ang kamay. Pagkatapos silang kumain, ay nagpaalam na si Hendrix na mauna na sa taas at gusto na niya makapagpahinga. Gusto niyang bumawi sa ilang gabi na hindi siya nakatulog na maayos. Kailangan niya makapag-ipon ng lakas dahil papasok na siya bukas sa opisina. Alam ni Hendrix na hindi ito magiging madali dahil unang araw pa lamang niya bukas sa trabaho. Ngunit ayaw niyang baguin ng tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Itataguyod niyang pamamahala ng pabrika sa abot ng kanyang makakaya. At ipagpapaliban na lang muna niya ang kanyang plano magpatayo ng sariling negosyo. Nasa ganun siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw sana niya tong sagutin, ngunit hindi ito tumitigil sa kakaring. Kinuha niya to sa ibabaw ng drawer at tiningnan sa screen kung sino ang tumatawag sa kanya. Nang mabasa niya ang pangalan ng Jewel sa screen, ay hindi niya matiis na hindi ito sagutin. Hello, Hendrix? Kamusta ka na? Bungad nito sa kanya. I'm fine, Jewel. Ba't napatawag ka? Kinakamusta lang kita. Hindi kasi tayo nakapag-usap na maayos sa Batangas kasi lagi namang nakusun sa iyong asawa mo. Wika nito. Okay lang ako. Aniya. Dami pang itinatanong ng babae sa kanya. Ngunit hindi na ni Hendrix nagawang sagutin to dahil biglang pumasok si Fatima sa kwarto. I need to go now, Jewel. Bye. Sabi niya, kung bakit bigla siyang natataranta. Kung tutuusin, hindi naman niya girlfriend si Fatima. Wala naman silang relasyon. Ngunit sa hindi niya alam na kadahilanan, bigla siyang nag-alala na baka mainis to o magalit ang dalaga sa kanya. Si Jewel ba yung kausap mo? Tanong ni Fatima. Oo, nangangamusta lang. Napatingin si Hendrix sa ekspresyon ng mukha nito. Bigla itong sumeryoso na parang may malalim na iniisip. Pagkatapos, ay narinig niya tong bumuga ng malalim na hininga. Are you okay, Fatima? Tanong niya. Bahagya lang tumango ang dalaga at pagkatapos ay kumuha ng tuwalya at damit pantulog at saka to pumasok ng banyo. Hindi ni Hendrix alam kung anong iniisip nito, pero sa tingin niya, sumama ang pakiramdam nito nang nalaman nitong tumawag si Jewel. Natanong niya sa kanyang isip, nagsasalos nga ba to? Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil ayaw niyang isipin ang mga bagay na yon. Alam naman niya na hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Fatima ang ex-boyfriend nito, kaya imposibleng may nararamdaman to para sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas na to ng banyo at nakapagbihis na ng pajama at sweatshirt. Pagkatapos ay nagtungo na to sa karugtong na silid ng kwarto. Diyan ka matutulog, Fatima? Tanong ni Hendrix
Oo, diyan ka na lang muna sa malaking kama. Tugon ng dalaga. Nope, dito ka, diyan ako. Giit ni Hendrix at saka tumayo at kinuha ang towel. Kahit na gusto niyang maligo ngunit hanggang hilamos na lang muna siya dahil masama pang kanyang pakiramdam. Naalala na naman niya ang kanyang lola. Dahil noon talaga to ang nagsasabi sa kanya na hindi pwede maligo kapag kulang sa tulog o kaya'y masama ang pakiramdam. Bigla na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Lola, sobrang masakit po. Usal ni Hendrik sa kanyang sarili. Ngunit naisip niya, hindi siya dapat magpadala sa kanyang nararamdaman. Ayaw ng lola niya na magiging malungkot siya, kaya sikapin niya maging matatag para sa kinabukasan ng pabrika na ipinagkatiwala sa kanya. Lumabas na siya ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Saglit na dumako ang kanyang paningin kay Fatima. Mahimbing na tong natutulog dahil sa sobrang pagod. Kagaya niya, hindi rin to nakatulog na maayos dahil hindi naman siya iniwan nito kahit sandali lang. Lagi itong nag-aalala sa kanya na parang totoo niyang asawa. Nilapitan niya to at pinaalis ang ilang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Pagkatapos kinamutan niya to. Matagal siyang napatitig sa dalaga hanggang sa dumako ang kanyang paningin sa labi nito. Ilang beses na niya tong hinalikan at hindi lang basta simpleng halik. Bukod dito ay minangyari na rin sa kanila. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matiyak kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman para rito. At saka naisip niya, malapit na matapos ang kanilang kontrata at tuluyan na tong aalis sa buhay niya. Sa parteng yon na kanyang naisip ay nakaramdam siya ng lungkot. Pero ngayon pa lang ay dapat ihanda na niyang kanyang sarili. Hindi siya dapat mahulog kay Fatima at baka muli na naman siyang mabigo. Maagang nagising si Fatima dahil talagang nasasanay ng kanyang mata na gumising na maaga. Ngayon siya babalik sa trabaho pagkatapos na mahigit 2 linggo niyang leave. Kaya bumangon siya at kinuha ang towel. Ngunit napatingin siya sa pinto ng karugtong na kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit para silipin si Hendrix. Mahimbing pa rin itong natutulog, kaya hindi niya ito gigisingin para makapagpahinga na maayos. Pumasok siya ng banyo at nag-shower. Hindi naman siya matagal maligo, kaya pagkaraan ng 30 minuto, ay lumabas na siya sa nakatapis lamang ng tuwalya. Nagtungo siya sa closet at kinuha ang kanyang uniform. Bagong plansya na to at niyak niyang si Aling Remy ang nagplansya ng kanyang damit. Matapos siya makapagbihis, ay muli niyang sinilip si Hendrix. Tulog pa rin to, kaya hindi niya to hihintayin pang magising. Magko-commute na lang siya. Total naman, ay 7:00 pa lang ng umaga. Magkakape na lang siya at kakain ng 2 pirasong tinapay. Para naman kahit papano, magkalaman ang kanyang tiyan. Bumaba na siya ng hagdan at nagtungo sa kusina. Good morning po, ma'am. Buong galang na bati ni Aling Remy. Magandang umaga din po, manang. Nakahanda na po ang mesa, ma'am? Sabi nito. Magkakape at tinapay lang po ako, manang. Aniya at tumuloy na sa kusina. Nang matapos na si Fatima sa kanyang slight meal, nagpaalam na siya sa mayordoma. Pakisabi na lang po kay Hendrix, manang, na umalis na ako pupunta sa trabaho at hindi ko na lang siya ginising. Tumango lang ang mayordoma at bahagyang umiti sa kanya. Hindi po kayo magpapahatid sa driver, ma'am? Tanong nito. Hindi na po, manang. Magko-commute na lang ako at maaga pa naman. Umalis na si Fatima at sumakay ng taxi papunta sa Banco de Oro. Kailangan niya makarating na maaga doon dahil tiyak niyang tambak na naman ang trabaho niya. Ngunit habang nakasakay siya ng taxi, ay bigla siyang napaisip. Ano kaya kung mag-aral siya ng driving? Siguro naman madali lang siya matuto kasi bata pa naman siya. At kapag marunong na siya mag-drive, at saka siya bibili ng sarili niyang kotse. Iisipin pa lang niya na magkakakotse na siya, ay nakakaramdam na agad siya ng excitement. Matagal din naman kasi niya itong pinangarap. Kaya lang, konti lang ang sahod niya bilang teller sa bangko, kaya hanggang pangarap lang siya noon. Ngunit ngayong may pera na siya, hindi naman siguro masama ang magkaroon ng ganong bagay, hindi ba?
At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.